San Jose manggagawa, Alleluia. San Jose manggagawa, papuri sa Diyos. San Jose manggagawa, Alleluia. San Jose manggagawa, papuri sa Diyos. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Minamahal kong mga kapatid, ang muling pagkabuhay ni Jesus ang naging sandigan ng pagpapatotoo ng kanyang mga alagad. Isusugo sila ni Jesus para maging mga mangingisda ng tao. Inihanda niya si Simon Pedro, ang pinuno ng pangkat. 3 ulit na itinanong ni Jesus si Pedro kung talagang mahal siya nito. Tugon na rin ito sa 3 ulit na pagtatatwa niya sa mga sandaling nagdurusa si Jesus. Hindi umasa si Simon Pedro sa sarili niyang lakas, kundi buong pagtitiwala sa Diyos, ang kanyang pinairal. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang tangking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Yesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos,
anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakataon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Inakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon, sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo
na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Pagkatapos pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako. At muling binuhay ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang puon. Siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtagal, yung kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak, nang iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin muli at narinig ko ang tinig ng libo-libo at laksa-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na nilalang na buhay, at sa matatanda. Umaawit sila ng ganito. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, at kalakasan, papuri, paggalang, at pagdakila. At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat. Lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Sa Kanya na nakaluklok sa trono at sa kordero, sumakanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan magpakailanman. Tumugon ang apat na nilalang na buhay. Amen. At nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
si Kristo'y muling nabuhay. Kaniyang nilikha ang tanan, mga tao'y dinamayan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinuguri ang kambal, Natanael na taga Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako. Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit, walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit, hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang. Mga 90 metro lamang iyon. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganon karami ang isda. "Halikayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya.
Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat may ikatlo siyang tinanong na iniibig mo ba ako? At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iniuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan mo hindi ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy, mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mo ang katabi mo ng magandang araw. Ngayong araw na ito, atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Jose, manggagawa. Si Jose, isang manggagawa. At ganun din, pinagdiriwang natin ang lahat ng mga manggagawang Pilipino. Kapistahan po ninyo ito. Kaya lahat ng mga manggagawa, pumalakpak nga. Yung mga walang ginagawa o walang magawa, makipalakpak na din. Oh, madami rin pala, no? Sinasaluduhan natin ang lahat ng mga manggagawang Pilipino. At itong pagdiriwang na ito, para sa iyo. Kung ikaw ay isang manggagawa na ginagawa ang lahat ng iyong makakaya para sa iyong pamilya, para sa iyong mahal sa buhay, at para sa iyong bansa, para sa iyo ang pagdiriwang na ito. Tayo po ngayon ay nasa 3 linggo na ng pagkabuhay ni Jesus. Kaya naman, sa ating ebanghelyo, ipinapakita sa atin ni San Juan ang 3 pagpapakita ni Jesus matapos nang siya'y muling mabuhay. Bilang pagpapatuloy ng pagdiriwang ng pagkabuhay ni Jesus, patuloy din ang pagbibigay ni Jesus ng mensahe tungkol sa kanyang pagkabuhay. At ito ay ang pag-asa. Sabihin niyo nga po, pag-asa. Hindi paasa, ha? Pag-asa. Yung ex mo, paasa. Pero ang Diyos, pag-asa. Para sa mga nahihirapan, nabibigatan, nasasaktan, nawalan sa buhay, para sa inyo ang pagninilay natin sa araw na ito. Mayroong 2 mahalagang tagpo ang magpapakita sa atin ng pag-asa. Una, ang tagpo
nang balik sa dating gawi. Sabihin nyo nga po, balik sa dating gawi. Ito po ang nangyari sa mga alagad ni Jesus. Nagbalik sila sa dati nilang buhay matapos mamatay si Jesus. Nagkahiwa-hiwalay ang mga alagad ni Jesus at sa ating kwento, nangisda muli ang 7 alagad ni Jesus. Siguro, napanghinaan ng loob ang mga alagad ni Jesus dahil wala na si Jesus. Siguro, ayaw na nilang magpatuloy na maging alagad ni Jesus dahil pakiramdam nila, iniwan sila ni Jesus. Nawalan na sila ng pag-asa dahil hindi na nila kasama si Jesus. Kaya sila ay bumalik sa pangingisda. At sa muli nilang pagbabalik sa laot, wala silang nahuli. Sa muling pagbabalik ng mga alagad sa dati nilang buhay, wala silang nahuli. Imposible. Imposible ito sapagkat dati silang mangingisda. Kung kaya't magagaling at batikan ang mga ito. Pero bakit wala silang nahuli? Bakit kahit magagaling ang mga ito, pumalpak sila? Ngunit nang makita at magpakita sa kanila si Jesus at sinunod nila ang sinabi niya na ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Doon lang sila muling nakahuli. Kung tutuusin, magbubukang liwayway na ng mga panahong iyon, bilang mangingisda, alam nilang wala na silang mahuhuli sa ganoong oras. Kaya nga, ang mga mangingisda, pumapalaot paggabi. Kasi doon sila makakahuli. Pero dahil sinabi ni Jesus, dahil sinunod nila si Jesus, sila ay nakahuli. Kumbaga, sawi na sila. Mag-uumaga na, wala pang huli, pero noong nakita nila si Jesus, nang sinunod nila si Jesus, nagkaroon sila ng huli. Tagumpay ang kanilang araw. Ito ang pag-asang tinuturo sa atin. Kapag wala si Jesus, wala tayong magagawa. Hindi tayo magtatagumpay. Sabihin mo nga, kapag wala si Jesus, wala tayong magagawa. Tandaan nyo yan ha. Kung meron kayong babaunin sa ating pagninilay ngayon, ito, yung 2 aral na ituturo sa atin. Kapag wala si Jesus, wala tayong magagawa. May ilan sa atin, may ugaling bumabalik sa dating gawi. Sila yung mga nakapagsimula ng magbago, inayos na ang buhay, natuto na sa buhay, bumangon na sa buhay, at nagpapatuloy na sa buhay. Pero, nang dumating ang hirap at pagsubok, bumalik sa dating gawi. Ang bilis mawala ng pag-asa
ang dali bumitaw sa pag-asa. Palibhasa, hindi sinasama ang Diyos sa pagbabago. Wala ang Diyos sa pagsisimula, kaya ang bilis bumalik sa dating gawi. Kaya nga, ang pag-asang tinuturo sa atin, isama palagi ang Diyos. Dahil kapag wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Hindi tayo magtatagumpay. Kaya po, sa lahat ng mga umasa at binigo, sa lahat ng mga pinaasa at hindi tinupad, sa susunod, hanapin mo ang Diyos. Sa lahat ng pipiliin mo, sa lahat ng susuportahan mo, sa lahat ng pupuntahan mo at sasamahan mo, hanapin mo ang Diyos. Dahil kapag wala doon ang Diyos, wala kang aasahan. Kapag wala ang Diyos sa mga pinipili at sinusuportahan mo, wala kang aasahan. Ganito din po ang nangyari kay Pedro sa ikalawang bahagi ng ating ebanghelyo. Yung una, balik sa dating gawi. Yung pangalawa, nawalan ng pasensya. Sabihin mo nga, nawalan ng pasensya. Makaikatlong beses na itinanong ni Jesus kay Pedro kung iniibig ba niya ito. Sa huling pagtugon ni Pedro, nawalan siya ng pasensya dahil paulit-ulit na lang ang pagtatanong ni Jesus. Nawalan ng pasensya. Minsan, ganito din ang nangyayari sa atin. Kapag paulit-ulit na lang ang lahat, tila nawawalan na tayo ng pag-asa. Kapag paulit-ulit ang nangyayari at hindi tayo umuusad at hindi natin makita ang magandang resulta, nawawalan tayo ng pag-asa. Ang dali nating sumuko at bumitaw sa pag-asa. Ang dali nating mawalan ng pag-asa. Ang hindi natin alam, may dahilan ang Diyos. May tinitignan ang Diyos. Sinusubok lang tayo ng Diyos. Yan ang hindi natin nakikita dahil ang dali natin mawalan ng pasensya. Kaya nga, ang pag-asang itinuturo sa atin, manalig, huwag maging maligalig. Umasa, huwag mawalan ng pasensya. Pag tayo hindi nakukuha ang gusto, kapag tayo nakakaranas ng paulit-ulit na hirap, ang dali nawawala ng pag-asa. Kaya, ang bilis bumalik sa dating gawi. Kaya nga, ang aral at sinasabi sa atin, manalig, huwag maging maligalig. Sabihin mo nga, manalig, huwag maging maligalig. Umasa, huwag mawalan ng pasensya. Kung tila hindi umuusad ang iyong buhay, huwag mawalan ng pag-asa. Kung tila hindi ka umaasenso,
huwag sumuko. Baka pagsubok lang ito ng Diyos dahil parte ang hirap at pagsubok ng proseso. Dalawang ugali ng tao kapag nawawalan ng pag-asa, bumabalik sa dating gawi at nawawalan ng pasensya. Ang lahat ng ito, isa lang ang sagot, ang Diyos. Kung nawawalan ng pasensya, kung nawawalan ng pag-asa, isa lang ang sagot, ang Diyos. Dahil wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kaya't manalig, huwag maging maligalig. Umasa, huwag mawalan ng pag-asa. Amen? Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, kasihan mo kami ng iyong grasya upang tulad ni Apostol San Pedro, magiting naming maipahayag ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristong anak mo. Buong galak tayong manalangin at ating sambitin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, ang sambayanan ng Diyos, naway maramdaman ng mga nananampalataya ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, lalong-lalo na sa panahon ng kahinaan, pagsubok at kagipitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno at naglilingkod sa simbahan at sa pamahalaan, naway lalo pang lumalim ang kanilang pag-ibig kay Jesus, ang mabuting pastol. Magsilbi nawa siyang inspirasyon at lakas sa paglilingkod nila sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa darating na halalan, huwag nawang manaig ang salapi at pagkagahaman. Bagkos, ihalal nawa namin ang mga taong may kakayahan, katapatan, at tunay na layuning maglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga nalugmok sa kahirapan, sakit, at mga suliranin, naway lalo kanilang kilalanin bilang kumakalingang Diyos na nagkaloob ng lakas at kaginhawahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming yumao, tanggapin mo nawa sila sa ligaya ng maluwalhating kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo kami at gawin mong matibay ang aming pananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay, gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo ng iyong bayang nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para
sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Purihin ng Diyos, purihin ng Diyos. Amen, alleluia. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki na si Jesus ay ating Diyos, ang tunay na kaligtasan. Magalak pagkat siya'y nabuhay, tinupos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na, sa pagkabuhay ni Jesus ay ating ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki, at tanggapin biyaya ng Diyos, pangako niyang kaligtasan. Magalang sa pagkabuhay ni Jesus na kaniyang anak. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri
sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na. Sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na. Sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humahiking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranagan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.